Network Entertainment. Comedy is what you can get away with. Yung mga comedian ngayon, sabi niya, na nagsasabi na, oh, sobrang sensitive na ng mga tao, everyone's woke, everyone's a snowflake, cancel culture. Ibig sabihin, you're not doing your job as a comedian kasi walang natatawa. No-offend lang sila. So, kailangan sisihin mo yung sarili mo. Yun ang sabi niya. It's what you can get away with. Kung natawa sila, and mas mahirap sa internet. Pero pag live, na-offend sa'yo yung tao live? Sa comedy show? Diba? Parang papaisip ka eh. Comedy show yun, mas open-minded mga tao, pero na-offend sila, parang dapat mag-isip-isip ka. Magaling ba yung joke ko? Magaling na ba ako? Intellectual Wall Shirt by Linya Linya. Available pa rin yan sa website na Linya Linya PH. Napakaganda. Ang ganda yung topic natin ngayon. Welcome to Victor Anastasios Intellectual Wall Podcast. Ako isang stand-up comedian with Comedy Manila. At nagra-ramble lang ako. Minsan may guest, madalas wala. About my thoughts about stand-up comedy and life surrounding stand-up comedy, which is life, period. Meron bang taboo or off-limits na topic sa jokes ng stand-up comedy? Napakagandang topic ng episode na ito ngayon. Meron bang topics? Kasi ang daming nagko-comment online na parang, oh, do not joke about the Lord. Do not joke about the Philippines. Joke ka ng joke, di umalis ka na ng bansa. Do not, yun pa isa, ika-cancel daw ako dahil nag-joke ako about LGBT. Oh, that is not a topic to joke about. Meron bang off-limits na topic? Ang sagot ko dyan, napaka-atinista, yes and no. Very atinista answer. Yes and no. Yan ang madalas mong marinig sa mga philosophy oral exam. Pero, yes, kasi gaya ng sabi ni GB at sinasabi rin ng mga US stand-up comedians, kung mas tabu, mas delikado, mas sensitive yung topic mo, more skill ang kailangan. Or the more sensitive the topic is, the more skill you need to have to pull it off bilang stand-up comedian. Kasi may mga shock comedians lang na ang gusto lang nila ay hindi tawa kundi yung, wow! Masaya na sila doon. Pero bilang stand-up comedian, comedy! Dapat natatawa yung tao. So pag hindi mo kayang gawing nakakatawa yung topic at gusto mo maging dark comedian, baka dark ka lang. Hindi ka comedian. Diba? Yun ang sagot ko. And no, dahil buhay siya eh. Comedy ay tungkol sa buhay. Lahat ng bagay pwedeng gawing drama. Diba? Birthday ng anak mo, ang saya, may namatay. Diba? Eh di baliktad, pwede rin. Oh, may namatay, pero birthday na anak mo eh. Alam mo yun? Diba? So yung comedy, nasa skill yan, tsaka kung gaano ka nakakatawa, kung mapupull off mo. Kung mas marami naiinis. Sinabi rin ito ni Anthony Jeselnik. Tama ba siya ba yun? Yes. Na yung mga tao ngayon, sabi niya, comedy, it's a podcast episode to. Yata. Nakita ko sa Instagram. Comedy is what you can get away with. Yung mga comedian ngayon, sabi niya, na nagsasabi na, oh, sobrang sensitive na ng mga tao, everyone's woke, everyone's a snowflake, cancel culture. Ibig sabihin, you're not doing your job as a comedian kasi walang natatawa. No-offend lang sila. So, kailangan sisihin mo yung sarili mo. Yun ang sabi niya. It's what you can get away with. Kung natawa sila, and mas mahirap sa internet. Pero pag live, na-offend sa'yo yung tao live? Sa comedy show? Diba? Parang papaisip ka eh. Comedy show yun, mas open-minded mga tao, pero na-offend sila, parang dapat mag-isip-isip ka. Magaling ba yung joke ko? Magaling na ba ako? Yun ang yes na answer. Yung no na answer naman, para naman sa audience, na sinabi rin to ni in-interview si Matt Rife kasama si I think Jordan Peterson. Yung dalawang names na yun, X na agad sa maraming tao eh, no? Pero since it's all about nuance. It's all about nuance. Di ba? Parang valid din naman yun.
Kung naiinis ka sa isang joke, baka merong unhealed part of you. Yun lang, ganun lang kasimple na parang nainis ka doon, nasaktan ka doon, merong unhealed part of you. So parang bilang audience, dapat isipin mo yun. Ba't ako na-offend doon? Hindi yung, ba't niya ako ino-offend? Kasi hindi ka naman, 99% of the time, hindi naman yung comedian, hoy, ikaw, John Edward de la Cruz, alam mo, pilay ka or something. Usually, parang yung mga jokes, alam niyo yung mga pilay, ay, bad example to, no? Tapos na-offend yung, but 99% of the time, di man ikaw mismo di ba? So, kailangan i-recognize din as audience na parang, okay, na-offend ako. Hindi in-offend niya ako, kundi, alam mo yun, na-offend ako. Nako! Bilang matagal na nagpo-post online, ang daming ganyan, no-offend, lalo na sa faith nila na parang, bakit mo pinagtatawanan ng pinaniniwalaan ko? Making about them. Ang sagot ko doon, hindi kita kilala. Ha? Gusto mo bang upaan kita? Joke lang, peace of mind. Okay. Hindi kita kilala. Hindi kita inaasar. Ang tinatarget ko, yung mga taong may humor din, para manood sila live, para, alam mo yun yung philosophy ko turning negative matter into positive energy. Alam mo yun, para ma-release natin yung mga, mapag-isip ka, maging critical thinker ka tungkol sa sarili mo. For example, faith. Ako, Katoliko, so doon ako, hindi ko pinagtatawanan yung pinaniniwalaan mo, pinagtatawanan ko yung pinaniniwalaan ko. Ako yung nagsasalita So kung matamaan ka nun, hindi kita tinamaan, natamaan ka lang. Gets mo? Parang may ganung aspect Di ba? Parang joke about religion, yan ang number one. Di ba? Religion ko, ako yun Bakit ako sinesensor? Part ako ng Catholic, alam mo yun? Binigyan ako, lumaki ako sa Catholic school. Di ba? Dinaanan ko lahat ng rights. Tinuruan ako about faith. And, isipin nyo, ito yung pinaka-intellectual na sagot ko dyan Alam mo, yung mga pinaniniwalaan mo ngayon ay heresy sa mga katulad mo few generations back. Paliwanag ko Sabihin ng mga tao ngayon, you shouldn't, for example, ito lang yung example ko. Kung pumunta ka sa time machine, pumunta ka sa Catholicism dati, susunugin ka dahil yung mga ginagawa mo ngayon, heresy. Di ba? Nakaharap sa'yo yung pare, misa, nakaharap sa'yo yung pare, bawal yun. Dapat nakaharap yung misa dun sa crucifix. Kasi hindi naman siya Lord Susunog ka dun. Nagbasa ka ng Bible, putya, sunog ka. Heresy. Bawal magbasa ng Biblia. Mga pare, mga sacerdote, mga archbishop lang pwede magbasa ng Bible dahil sila lang nakakaintindi. Heresy. Yun yung Protestant Protestant pwede magbasa ng Bible. Catholic sumunod. Pero kung ikaw, na sobrang mong payos, sobrang religious ngayon, mag-time machine ka nun, nasusunugin ka. Mali yung ginagawa mo sa Catholic. Tagalog yung Bible, English, heresy. So kung di mo pa na-gets hanggang ngayon, wala ka ng pag-asa mag-gets So, alam mo yun, wala. Mag-holen ka na lang or something. Alam mo yun? Para hindi ka makakita ng Facebook post. Pero kung nag-gets mo, nag-evolve lahat yan lahat ng Catholicism nag-evolve. Diba? Dati, pagka hindi na binyagan yung baby, diretso impyerno. Ngayon, parang hindi. Doon sila sa limbo. Alam mo yun, lagi nag-evolve. Nag-evolve. So, yun yung mga inaano ko na, teka, yung joke ko dati, pag namatay ang isang Catholic, pwede mag-remarry yung asawa niya. Pero tinuturo sa Catholic na pagdating mo sa heaven, magre-reunite uli kayo ng family mo. So pagdating mo dun, dalawa na yung asawa mo. Diba? Komedyante na nakakaisip nun. So parang, bakit bawal sabihin yun? Legit na tanong siya. Tapos ang sagot naman dun ng catechism, hindi, pag pumunta tayo dun, iba na yung consciousness natin. Hindi na yung consciousness as human beings. We're just all one with God. Di nasagot. Oo. Diba? Pero kung di nagtanong yung mga katulad kong pilosopo, hindi nag-evolve yung Catholic Church. Diba? So yung mga katulad niyan, mga napaka to the book, to the what the Pope says, what the Buddha says, what the Church says, sila yung mga maluluma.
yung mga Pope Francis, yung mga nagsasabi na okay lang naman ang same-sex love, yun ang the future of the Catholic Church, di ba? Yung mga ganun. Di ba? Naglalaban yan eh. Thesis, sabi nga nung college, thesis, antithesis, synthesis. So yung antithesis, yun yung mga joke ko no, as bilang comedian na parang, bakit ganun? Eh kung na-offend ka doon, again, ikaw yung scribes and Pharisees na sinisigawan ni Jesus. Woe to you, scribes and Pharisees. Di ba ganun si Jesus? Alam mo kung si Jesus buhay ngayon, manonood ng stand-up yun eh. Sure. Sure. Kasi, si Jesus yung tingnan nyo, ito yung problema sa mga religious online eh. Hindi as deep yung nila eh. Di ba? Hanggang doon lang sila eh. Oh, bawal yan. Katoliko ka pa. Sacred yan. Holy yan. Wag mo. Napakababaw. Napakababaw. Lumaki ako mula bata Catholic, tas parang nababasa akong CLE, alam mo yun, mataas ako sa TIO, alam mo yun. So may respeto ako eh. Alam mo yun, I'm coming from a place of respect, pero evolution din. Na parang, kung pinalaganap niyo yung, dihirap tayo lahat. Ganun si Jesus nun, sabi niya, ang dami yung rules. Ang daming rules sa mga scribes and Pharisees. Wait, kalimutan niyo muna yan. Ito new commandment. Love one another as I have loved you. Yun ang sinabi sa Bible. Di ba? Pero yung mga na-offend dyan online, hindi naman alam yung mga ganun eh. Andun lang sila, bawal yan. Bawal yan, magagalit si Father. Iwanan natin yun. Marami akong feelings about organized religion and yung mga people who gatekeep. Ito, napakalaking sa akin. Ang tawag nila sa TikTok, iniiba nila yung grape. Alam niyo na yun, yung sexual SA. Don't joke about that. Yung sagot ko rin dyan, unang-una, yes. Kung lalaki ka, at meron kang joke tungkol, dito ako magiging alam mo yun, again, nasa gitna ako di ba? Parang, hindi naman ako liberal, hindi naman ako conservative, hindi ako woke, hindi ako, conservative. Parang doon ako lagi sa, tinitry kong, ano ba yung sides ng pareho? Na parang, free speech eh, comedy eh. So, pwede ako as a guy, mag-joke ng grape, na ganyan, grape is, diba? Parang, ito, kasi, pero, tas kasi matapang ako eh, comedian ako, nag-joke ako about that. Pero, para kang nagyayabang sa isang gera na hindi mo naman linalaban. Alam mo yun? Kasi, issue siya ng mostly babae. Di ba? Parang sila yung biktima nun. So, parang pag lalaki ka, tas nag-joke ka tungkol doon, yung joke. Anong tapang doon? Anong tapang doon? Hindi ka naman in danger. Alam mo yun? And dito na papasok yung sinasabi ni GB na skill versus sensitivity. Kasi si GB may joke tungkol doon. Tungkol sa SA or grape. Sabi niya, and maganda to, napaka-sensitive nga ng topic na to, no? It's not to be taken lightly. And yun din ang misconception. Ang comedy kasi is not just always taking things lightly. Minsan yung comedy, mas malalim pa mag-isip sa mga seryoso eh. Alam mo yun, kasi yung joke ni GB, ang daming naging ganun, mga nanghaharas at nang-assault. Kasi yung generation namin, yun yung napapanood namin sa mga movie. Diba? Kasi ano bang reaction sa TV, sa movies? Diba? Pag hinahalikan yung babae, sabi ng babae, wag. Oh, yes. Diba? Ganun yung napanood mo. So, para pag lalaki ka na lumaki at that time, tapos medyo hindi ka nabigyan ng tamang instruction, ganun yung akala mo. No means yes. Diba? So, anong mangyayari? Gagawin mo yun paglaki mo, bilang lalaki, may babaeng ganun, tapos sinasabi no, tapos makukulong ka. So, anong gagawin? May mayor na lalapit sa'yo. I-grape ka ng mayor. Sabi mo, wag, mayor, wag. Mayor, yes. Diba? Parang ganun yung punchline niya. Pero maganda yung point niya na parang yun yung linakayan mo as media. So parang hindi niya pinagtatawanan yung victims or yung thing, pinagtatawanan niya yung media na nag-promote ng ganung culture, di ba? So dapat ganung kagaling yung joke mo para mapag-usapan yung isang bagay na ganung ka-sensitive at katabu. Pero yung mga ibang tao na oversensitive, hindi na mapapakinggan yung joke na yun eh. Hindi na makuha, oo nga no, buti nag-iba yung ganung culture shift, no? Buti nagkaroon tayo ng grape culture na mas woke, na mas
hindi tama yun. Kasi ganun dati, nakakatawa yun, no? Hindi nila makikita yung ganun eh, yung mga talagang ofendiditos na tinatawag. Ay, nabanggit niyo yung word na yun. Uy, masama yun. Dapat hindi sabihin yan. Kawawa naman yung mga victim. Yun yung sinasabi, yes or no. Yun yung balance, di ba? Na parang, at the same time, pag naging biktima ka nga nun, marinig mo yun, matrigger ka, and then, yun na nga yung nuance, yun yung gulo. Pero, may, alam mo yun, kailangan din kasing sabihin yung problema bago di ba kailangan mong out in the open minsan yung problema bago masolusyonan. Eh yung mga comedian nga, kami yung jester eh. So pag nagkamali ka, pupugutan ka dati. Pag natawa sila, matutuwa. Pag sumabra, pupugutan ka. Yun talaga yung risk eh, of being a comedian. Pero kailangan talaga siya eh, sa society. Kasi nga, nabasa ko sa isang libro, comedy, sa movies naman, comedy, ang purpose ng comedy, pag meron ng isang institution na masyadong sinuseryoso na yung sarili, yun na yung trabaho ng comedy, babasagin mo na. Na-imagine natin yung joke ni GB na yun. Kung gumawa ka ng parody movie about that, o di ba useful yun? Kasi parang, ang tatanga ng mga ginagawa niyong eksena, oh. Ang tatanga. Babaguhin mo na dahil pinagtawanan. Ganoon naman eh. LGBT, isa pa yan. Parang, sige, gagawin na ko lang kayo ng speaking of Jesus, parable. The parable of the Filipino tourists in Europe. Meron kasing kami yun eh. Merong grupo ng mga Pinoy, kami yun, barkada ko, na pumunta sa Spain. Tapos may tour guide doon, na tinutour kami sa Spain. At bawat lahat ng nationality, may joke siya. Kasi iniikot niya yung mga tourist eh. Na parang, there's a, for example, I don't know, ano ba yung mga stereotype? Parang nasa Spain kami, tas parang, and there was a British guy there. And yeah, so before we conquered it, Britain was there first. Yung mga ganun na jokes, tawa yung mga British, yung mga ganun. Wait, for the Germans, let me translate the joke. Gaganon siya, kunwari. Parang, a joke is, tatawa uli sila. Kasi yung stereotype sa Germans, di tumatawa. Lahat may ganun throughout the tour. Lahat. The Belgians. The Belgians, unfortunately, we thought you were Germans. Ganun, tatawa uli sila. The Americans, you know, they're too loud. Ang grupo lang na out of place, yung mga Pinoy. Bakit? Kasi para sa puti, siguro, pag pinagtawanan nila yung country na kinolonize, bullying. So, ang ginawa nila, wala siya nagawang tour guide jokes about that, na sinakop naman yung Pilipinas, mga Indio kayo, bawal. So, na out of place kami. So, ganun ang comedy eh. Parang, okay, pwede ako mag-joke tungkol sa ginagawa ng lalaki, ginagawa ng babae, pero LGBT bawal. Di na-exclude, alam mo yun, na-exclude nyo kami, holy untouchable. Parang ganun din eh, parang sa religious or parang, diba? So parang woke kayo and conservative, and progressive, na parang kinikriticize nyo yung simbahan, kinikriticize nyo yung masculinity, pero pag kayo na yung target, bawal. Diba? Parang, kaya nga may comedy eh. Diba? Lagi naman yan. And again, mas sensitive yung topic, mas skilled ka dapat. Hindi ko sinasabing, okay, comedian ka, pag tawanan mo yung mga, bakla. Alam mo yun? Kasi may narinig na rin ako ganun na sa open mic na parang, kasi bakla siya, tapos parang walang twist, tapos parang, pucha, yun na yun? Ano to, 1991? Alam mo yun? Wala kang datigdag? Parang nagtito joke ka lang? Siyempre may ganun din skill. Pero may mga tao nga na as soon as matamaan yung topic na yun, parang, bawal yan at all, totally. Parang labo naman nun. Diba? Ano to, Taliban, diba? Labo eh. And break lang, lahat naman tayo may sensitive points. Di ba ako mismo, kinakakapik ko nun ako eh. Like for example nga, comedian, nag-joke about sexual assault. May ganun ako na parang, nakapik ko na. Gets ko yun. Pero hindi ko sinasabi na, huwag mong gawin yan. Alam mo yun, sinasabihin ko lang siguro, di ka magaling, maghulin ka na lang. Yun. Pwede ka mag-joke about it pag nakakatawa ka. Kung nakakatawa ka na. Pero kung dark comedian, tapos di nakakatawa, di dark lang. May ganun eh, bawat tao, di ba? Autism. May mga tao, kahit ano, basta wag autism. Kahit ano, basta wag si Duterte. Kahit ano, basta wag si Lenny. Di ba? Kahit ano, basta wag
Lahat tayo may ganun. Pero, walang sense yun. Nagigets mo? Na parang magjo-joke ka about abortion. Tapos bilang, gaganon sila. Tapos, kanina, nagjo-joke ako tungkol sa mga LGBT. So, okay lang pagtawanan yung LGBT. Pero abortion ba? Alam mo yun, nag-cherry pick ng values. So, parang logic-wise, cherry picking siya eh. So, again, yun yung sagot ko. Bilang comedian, kailangan skilled and talented and funny enough ka para gumawa ng topics na jokes na tabu. And as audience, yun nga yung sinabi sa interview, kailangan mo rin tingnan sa sarili mo, like, bakit ako na-offend dito? Bakit ako nagki-cringe? Bakit ako, alam mo yun, kunyari, tungkol sa aso. Ay, mga aso, mga aspin lang kwenta. Lahat naman sila askal eh. O, kung na-offend ka doon, bakit? Bakit kasi nag-rescue ako ng, and I don't, it's introspection, guys. I'm saying, and it's introspection is a very nice way of saying problema mo yun. yun yung ibig sabihin nun. Pag sinabi mo, alam mo, kailangan mo introspection, bro. Pag tinagalog mo yun, problema ko ba yan? Problema mo yun. Pero sige, gawitan natin introspection. Okay. Na-offend ka sa joke na to? Introspect. Ano bang, bakit ako na-offend? Diba? Okay, kasi prom-D yung magulang ko. Prom-D sila, and nakikita ko yung paghihirap nila ganun. Na-offend ako for them. Pero baka pag narinig nila yung joke, sila mismo tumawa. Like, nagsibu ako, puntong Cebuano. Yung mga garden dyan. Tumawa sila ng malakas. And yet, pag dito mo gawin yun, parang, uy, ano mo sabihin yan? Diba? Usually, ganun eh. Usually. Pero minsan, na-offend mismo yung grupong yun. Again, siguro a little bit of introspection, and valid din naman kung di nakakatawa yung gumawa nun. And nag-evolve naman lahat yan eh. Gaya ng sinabi ko sa religion, nag-evolve lahat yan. So minsan valid yung pag-offend mo eh. Na parang, racist yun sexist yun Tama ka naman. Hintayin mo lang siguro yung rest of humanity na humabol dun sa... Kasi dati, yung mga jokes, di ba, may mga racist jokes about Holocaust, about black people, about Chinese, di ba? Yung mga Pilipino, may isang Amerikano, may isang Hapon, may isang mga racist eh. Or tawagin mo, egoy. Mag-evolve naman eh. Mali naman yun eh. So, siguro tama ka nga, hintayin mo lang. Kaya, very complex yung sagot, pero it's definitely not no. It's definitely not 100% no or 100% yes. Na parang may mga topics mo na bawal, it's definitely not 100% yes. Yan ang sagot ko. It's a very atinista answer, and kung hindi mo maintindihan yon, ay lumipat ka na lang ng podcast. This is Intellectual with Victor Anastasio. Thank you for listening. Join our Telegram and Facebook group. Yung link ay nasa description ng episode na to. At click nyo yung follow sa Spotify para ma-notify, at syempre nakakatulong din yan. Again, kung gusto nyo magpadala ng pagkain, padala ng medicine, padala ng kung anong business nyo, contact nyo lang ako at Victor Anastasio. Feature natin yan sa podcast. Thank you very much to 2PN, the Pod Network, sa pag-produce at record nito. Kung may wannabe stand-up comedians, message nyo lang Comedy Manila Socials. Kung may wannabe podcasters, message nyo lang ang TPN. Pinaparenta nila tong bagong studio spaces nila. So maraming salamat, and let's just turn negative matter into positive energy and understand each other and try not to be annoying and be funny first. Peace out. Mabuhay ang comedy, mabuhay ang podcasting, mabuhay ka lahat. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.